Hayaan mo na si Lorna sa maliit niyang mundo. Hanggang probinsya ng Titser lang talaga ang utak ng asawa ko. Hindi niya maiintindihan ang negosyo natin. Ang pamilyar na boses na yon ay kay Gabriel, ang asawang 15 taon kong pinagsilbihan. Pero nang sumilip ako sa siwang ng pinto ng opisina niya, ang babaeng tumatawa habang nakapulupot sa leeg niya ay si Carmela. Ang matalik kong kaibigan at ninang ng panganay namin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang bigat ng tumpok ng dokumento sa kamay ko. Ang aprobadong loan para sa munting nursery school na matagal ko ng pangarap para sa mga bata sa barangay. Sa bawat pahina ng dokumentong yon ay may pirma ni Carmela bilang gwarantor. Sa bawat gabi ng nakaraang buwan, habang nagpapakapagod ako sa pagtuturo, ang 2 taong pinagkakatiwalaan ko ang bumubuo ng plano para wasakin ang pundasyon ng buhay ko. Teacher lang ako. Yan ang bansag nila sa akin na tinanggap ko ng buong puso dahil akala ko, sapat na ang pagiging simple para maging masaya. Pero habang naririnig ko ang panlalait ni Gabriel sa pagkatao ko, unti-unting nadudurog ang bawat sakripisyo ko. Ang pagtitipid sa pagkain para pambayad sa bar review niya, ang pagtatrabaho sa 2 shift para lang makatapos si Nico ng law school, lahat ng yon sa pandinig nila ay kabobohan lang. Hindi ako pumasok, hindi ako nagwala, hindi ako humiyaw. Sa halip, unti-unti akong umatras, pero sa isang maling hakbang, nasagi ng si Coco ang flower vase sa labas ng pinto. Clang! Tumunog ang basag na seramika sa tahimik na hallway. Napatigil ang tawanan sa loob. Mabilis na bumukas ang pinto at iniluwa nito si Gabriel. Maayos ang pagkakaayos ng kurbata, pero ang mga mata niya ay puno ng iritasyon. Nang makita niya ako, hindi siya nagulat, hindi siya nahiya. Sa halip, tumingin lang siya sa akin na parang nakakita ng isang insekto na nakaharang sa daan. Lorna? Maikling sambit niya. Lumabas din si Carmela, inaayos ang buhok nito at mumiti ng nakakaloko. Hindi ako nakapagsalita agad. Ang init ng dugo ko ay tila nagiging yelo sa sobrang sakit. Inangat ko ang tumpok ng mga papeles. Gabriel, pinag-usapan natin ito. Sabi mo, pipirmahan mo ang mga dokumento para sa eskwelahan. Bakit kayo magkasama ni Carmela? Tumawa si Gabriel, isang tawang puno ng pangungutya. Lumapit siya sa akin at kinuha ang mga papel mula sa kamay ko. Imbes na pirmahan, binaliktad niya ang folder at inilabas ang isang dokumento hindi ko pa nakikita. Akala mo ba loan para sa eskwelahan ang pinapirmahan namin sa'yo? Tanong niya ng may malamig na ngiti. Lorna, ang hirap talaga kapag masyadong mabait. Pinapirmahan namin sa'yo ang deed of assignment at mortgage ng lupain ng mga magulang mo para sa resort project namin ni Carmela. Nanginig ang buong katawan ko. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sambit ni Carmela habang lumalapit sa amin, yung lupa mo, sa amin na yon. At ang eskwelahang pinapang-arap mo, hindi na matutuloy yon dahil ang lupa kung saan mo ito balak itayo ay pag-aari na ng kumpanya namin. Naramdaman ko ang paghina ng tuhod ko, pero pinilit kong tumayo ng matuwid. Tiningnan ko ang mga mata ni Gabriel. Negosyo ba ang tawag mo sa pagbebenta ng dignidad mo, Gabriel? Sa loob ng 15 taon, akala ko ba ang pangarap natin ang inuuna natin? Tumalikod si Gabriel at bumalik sa loob ng opisina, kinuha ang kanyang briefcase. Ang pangarap ko ay hindi kasama ang isang babaeng hanggang barangay teacher lang ang abot ng pananaw. Tapos na tayo, Lorna. Iuwi mo na ang mga papel na yan sa bahay nyo o kung saan mo man gustong pumunta dahil hindi na kita kailangan doon. Naiwan akong nakatayo sa harap ng pinto, hawak ang mga papeles na naging patibong pala sa sarili kong buhay. Habang papalabas sila ni Carmela ng magkahawak kamay, naramdaman ko ang pagguho ng mundo ko. Pero sa gitna ng pagkadurog na yon, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi na ako ang Lorna na magmamakaawa. Hindi pa ako tapos.
Bulong ko sa sarili habang pinapanood silang maglakad palayo. Habang naglalakad ako palabas ng gusali, sinalubong ako ng tawag sa cellphone ko. Si Nico, ang anak ko. Ma, nasaan ka? Sabi ni Dad mag-usap daw tayo sa bahay mamaya. May mahalaga raw siyang sasabihin tungkol sa mana ni Lolo. Ang boses ng anak ko ay puno ng excitement at doon ko napagtanto. Hindi lang lupa ang sinusubukan nilang nakawin. Sinusubukan nilang nakawin ang anak ko. Nakapa ko ang tingin ko sa screen ng aking cellphone. Ang boses ni Nico, ang anak kong pinalaki kong maging matuwid, ay puno ng excitement habang ikinukwento ang importante na anunsyo ng kanyang ama. Sinimulan na ni Gabriel ang pagmamanipula sa kanya. Hindi lang lupa ang gusto nilang nakawin, gusto nilang gawing kakampi si Nico at gawin akong kalaban. Nico? Anak? Pinilit kong maging kalmado ang boses ko. Nasa opisina ako ng papa mo. Mag-usap na lang tayo mamaya. May inaasikaso lang si mama. Ibinaba ko ang tawag at hinigpitan ang hawak sa folder. Hindi ako pwedeng umuwi agad. Hindi ko kayang makaharap si Nico habang ang dibdib ko ay puno ng pait at galit. Nagmaneho ako patungo sa isang tahimik na coffee shop malapit sa aming barangay, kung saan ako madalas tumatambay tuwing nag-check ng test papers. Binuksan ko ang folder. Binasa ko ang bawat letra, bawat linya. Ang mga terminong legal na dati ay ipinagkakatiwala ko kay Gabriel ng buong buo ay tila mga patalim na sumasaksak sa akin. Tama siya. Hindi ito loan para sa nursery school. Ito ay isang deed of assignment. Isang dokumento na permanenteng naglilipat ng karapatan sa lupa sa kumpanya ni Carmela. Bakit ako naging ganito kakatanga? Utang na loob. Akala ko, sa loob ng 15 taon, sapat na ang tiwala para mapanatili ang isang kasal. Ginamit ni Gabriel ang pagiging abogado niya para iparamdam sa akin na napakaliit ko, na wala akong alam sa mundo. Ginamit niya ang insecurities ko para gawin akong sulud-sunuran. Biglang tumunog ang phone ko, si Carmela. Sinagot ko ito nang hindi naghihintay na mauna siya. Masaya ka na ba, Carmela? Lona, huwag kang maginarte. Sagot niya na puno ng sarkasmo. Negosyo ito. Gabriel is just securing our future. Isa pa, tingin mo ba kaya mo magpatakbo ng eskwelahan? Isa ka lang probinsya ng teacher. Pirmahan mo na ang ibang papeles, bibigyan ka namin ng pambuhay mo sa probinsya. Pambuhay? Mapait akong tumawa habang pumapatak ang luha ko sa papel. Carmela, 15 taon tayong magkaibigan. Alam mo kung gaano kahalaga ang lupang ito kay Papa? Iniwan niya ito para makagawa ako ng mabuti sa komunidad, hindi para pagkakitaan ninyong dalawang walang kaluluwa. Huwag mong babanggitin ang tatay mo sa akin. Bulyaw niya, pakas ang matinding galit. Wala kang alam sa totoo. Pirmahan mo ang papeles. Kung hindi, sisiguraduhin ni Gabriel na mawawalan ka ng wala. Alam mo kung ano ang kaya niyang gawin bilang abogado, di ba? Pinatay niya ang tawag. Naupo ako doon sa gitna ng mataong coffee shop pero pakiramdam ko ay mag-isa lang ako sa mundo. Hindi ko pwedeng hayaang makuha nila ang lupa ni Papa. Hindi ko pwedeng hayaang gamitin nila ang danggal ko para sa pandaraya. Nagmadali akong umuwi. Sa isip ko, isa lang ang layunin ko. Kunin ang orihinal na titulo ng lupa. Kung hawak ko ang titulo, mapapatunayan ko ang karapatan ko at mahaharang ang anumang transaksyon. Pero pagpasok ko sa bahay na labin, 5 taon kong tinawag na tahanan, nanikip ang dibdib ko. Ang mga family picture sa dingding ay nakababa na. Ang mga filing cabinet ni Gabriel sa opisina ay nakabukas at hinalughog. At ang pinakamahalaga, ang maliit na wall safe kung saan ko tinatago ang mga titulo ay nakabukas at wala ng laman. Hindi, bulong ko, hinahanap mo ba ito? Lumingon ako. Nakatayo si Nico sa pinto. Ang tingin niya sa akin ay wala ng bakas ng pagmamahal ng isang anak. Puno ito ng malamig na pagkadismaya. Hawak niya ang mga dokumentong hinahanap ko. Sabi ni Papa, hindi raw stable ang pag-iisip mo.
Malamig na sabi ni Nico. Ma, hindi ko maintindihan kung bakit mo pinipilit na harangin ang proyekto ni Papa. Ito ang pinakamalaking oportunidad para sa pamilya natin. Bakit mo ito gustong sirain para sa isang nursery school na walang kita? Gumuho ang mundo ko. Nico, anong sinasabi mo? Alam mo ba ang ginawa ng papa mo at ni Carmela? Alam ko ang lahat. Lumapit si Nico at inilapag ang folder sa harap ko. Ipinakita sa akin ni Papa ang lahat. Ma, pakiusap, pirmahan mo na ang annulment papers at ibigay ang lahat ng ari-arian. Bibigyan ka ni Papa ng sapat na pera. Huwag mo na sana kaming ipahiya. Para akong sinampal ng 10 beses. Ang anak ko, ang pride ko, ay pinagtatanggol ang taong nanggago sa akin. Ginamit ni Gabriel ang talino ni Nico para linisin ang utak nito. Naginig ako at hinawakan ang balikat ni Nico. Law student ka, Nico. Tumingin ka sa katotohanan, panloloko ito. Niloko ako ng papa mo para makuha ang lupa. Tinabig niya ang kamay ko at umatras. Hindi naloloko si Papa. Hindi mo lang matanggap na hindi ka na karapat-dapat sa estado na narating niya. Pakiusap. Huwag mo na akong hayaang ikaya ka sa harap ng hukuman. Tumalikod siya at naglakad paakyat ng hagdan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kwarto niya ay parang hatol ng kamatayan para sa relasyon naming mag-ina. Napaluhod ako sa sahig. Ang bahay na ito, na dating puno ng tawa ni Nico, ay naging isang bitag na lamang. At sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang sirena ng pulis sa labas. Hindi lang pala ari-arian ang gustong kunin ni Gabriel. Gusto niya ring kunin ang kalayaan ko. Ang bawat tunog ng sirena ay parang martilyong tumutuktok sa aking sentido. Wee-woo! Wee-woo! Sa bawat segundo, ramdam ko ang paglapit ng katapusan ng aking dating buhay. Hindi ko akalaing ang taong pinagsilbihan ko ng 15 taon ay tatawag ng mga awtoridad para iligpit ako sa sarili naming tahanan. Bumukas ang pintuan ng gate. Pumasok ang 2 pulis na kasama si Gabriel. Nakasuot siya ng mamahaling suit. Ang hitsura ay hindi ng isang asawang nagmamalasakit, kundi ng isang manlalaban na nanalo na sa kaso. Lona, malumanay ang boses niya, pero ang mga mata niya ay puno ng babala. Sinabi ko na sayo, wag mo na itong palalain. May dala kaming temporary protection order at dokumento mula sa korte na nagpapatunay na hindi ka na fit para mag-manage ng property dahil sa mental instability. Mental instability? Nanginginig ang boses kong sigaw. Ikaw ang nagplano nito, Gabriel. Ikaw ang nagmanipula sa lahat. Hindi siya natinag. Tumingin siya kay Nico na nakatayo pa rin sa hagdan, tahimik at walang emosyon. Nico, anak, pasensya na. Kailangan nating gawin ito para sa kaligtasan ni Mama. Hindi kumibo si Nico. Para siyang estatwa na pinagkaitan ng sariling pag-iisip. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi na maipaliwanag. Mas matalim pa ito sa kahit anong patalim. Ang anak na tinuruan kong maging makatarungan, ngayon ay saksi sa pinakamalaking kawalang katarungan sa buhay ko. Sumama ka na sa kanila, Lorna, sabi ni Gabriel habang inilalabas ang isang dokumento. May nakahanda na silang sasakyan para dalhin ka sa isang facility sa labas ng lungsod. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat kung susunod ka. Tumingin ako sa paligid. Ang mga gamit na pinaghirapan kong ipunin, ang mga libro ni Nico, ang mga dekorasyong binili namin nung unang taon namin sa bahay na ito, ay tila ba unti-unting lumalayo sa akin. Hindi ako sasama, madiin kong sabi. Hindi ako baliw, Gabriel, at wala kayong karapatang ilayo ako sa bahay ko. Ma? Sa wakas ay nagsalita si Nico. Ang boses niya ay malamig, walang pagmamahal. Pumayag na lang po kayo. Ayoko pong makita na kinakaladkad kayo ng mga pulis sa harap ng mga kapitbahay natin. Huwag niyo na pong dagdagan ng kahihiyan natin. Kahihiyan. Yun ang alas nila. Ginamit nila ang hiya para patahimikin ako. Bago pa man ako makapagsalita, nilapitan ako ng mga pulis. Hindi ako lumaban.
Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil naisip ko kung dito ako magwawala, panalo sila. Pinanood ko si Gabriel na ngumisi ng bahagya habang inilalabas ako. Ang huling nakita ko ay ang likod ni Nico na muling tumalikod para pumasok sa loob ng kwarto niya. Dinala nila ako sa isang maliit na kwarto sa presinto. Hindi sa mental hospital gaya ng banta ni Gabriel dahil sa huli, hindi pa pala sapat ang papeles niya para ikulong ako roon ng tuluyan. Nakadetain lang ako habang hinihintay ang pag-ayos ng abogado ni Gabriel. Mag-isa ako sa loob ng selda. Gabi na. Ang tanging liwanag ay galing sa bumbilyang kumukutitap sa kisame. "Huwag kang iiyak, Lorna," sabi ko sa sarili ko. "Kung iiyak ka, mamamatay ang laban mo." Biglang bumukas ang pinto ng detention cell. Hindi si Gabriel ang pumasok. Isang babaeng naka-business suit, may dalang makapal na dokumento. Paglingon niya, halos mahulog ang puso ko. "Ma'am Lorna?" tanong niya. "Maya?" Halos pabulong kong sagot. Si Maya, ang dating estudyante ko sa elementary, na matagal ko nang hindi nakikita, na alam kong nag-aral ng abugas siya sa Maynila. "Ma'am, nalaman ko po ang nangyari. Nakita ko sa social media ang post ng barangay chairman na inaresto kayo dahil sa disturbance sa bahay niyo. Hindi po ako naniwala sa kwento ni Gabriel." Sabi niya habang nilalapag ang mga dokumento sa mesa. "Maya, hindi ko alam kung paano." "Ma'am, kayo po ang nagturo sa akin kung paano magbasa at magsulat noong wala kaming pambayad sa school. Kayo ang nagbigay sa akin ng baon para makapagtapos ako." Hinawakan niya ang kamay ko. "Hindi ako papayag na apihin kayo ng taong yan. Ngayon, ako naman ang magtatanggol sa inyo. Ihanda niyo na ang sarili niyo dahil hindi lang lupa ang babawiin natin. Babawiin natin ang buhay niyo." Sa kabila ng rehas, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw na impyerno, nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. "Gabriel, akala mo ay nakuha mo na ang lahat, pero hindi mo inaasahan na ang itinanim kong kabutihan sa ibang tao, siya palang magiging sandata ko para gumuho ang mundo mo." Nakaalis ako sa presinto bago sumikat ang araw. Salamat sa mabilis na aksyon ni Maya. Wala na akong balak bumalik sa mansyon ni Gabriel. Alam kong pagdating ko roon, ipapaharang lang niya ako sa mga guard o kaya'y gagawa na naman siya ng kwento para tuluyan na akong maipasok sa facility. "Ma'am, doon muna kayo sa staff house ng school." Mungkahi ni Maya habang inihahatid ako sa lumang dormitor, yon ang paaralan kung saan ako nagtuturo. Kahit papaano, may bubong kayo roon at malayo sa abot ng mga tauhan ni Gabriel. Ang staff house ay isang maliit na kwarto sa likod ng paaralan. Luma na ang mga dingding at tumutulo ang bubong kapag umuulan. Pero pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng amoy ng lumang libro at chalk. Ang amoy ng mundo ko. Ang mundong minamaliit ni Gabriel. Hinatid ako ni Maya hanggang sa pinto. "Ma'am, kailangan kong mag-file ng motion to quash sa demanda ni Gabriel. Ipunin niyo lahat ng ebidensya na mayroon kayo. Mga resibo, text messages, kahit anong sulat. Huwag niyo po silang hahayaang makapanglamang." Nang umalis si Maya, naiwan akong mag-isa. Umupo ako sa matigas na papag, walang aircon, walang malambot na kama, at ang tanging ilaw ay ang buwan na sumisilip sa bintana. Sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak. Ang sakit ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. "Teacher lang pala ang tingin mo sa akin, Gabriel?" Bulong ko sa dilim. Tignan natin kung anong magagawa ng isang teacher kapag siya na mismo ang nagturo sa'yo ng leksyon. Hindi pa man sumisikat ang araw, may kumatok na sa pinto ko. Akala ko ay si Maya, pero pagbukas ko, bumungad sa akin ang 3 nanay mula sa barangay. Hawak nila ang isang basket ng pandesal at thermos ng mainit na kape. "Teacher Lorna," bati ni Aling Rosa, ang nanay ni Tonton, isa sa mga estudyante ko. "Balita namin pinalayas kayo ng asawa nyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin hahayaang magutom kayo rito." "Teacher, kahit wala kayong sweldo sa ngayon, kami na ang bahala sa pagkain nyo."
Dagdag ni Aling Nena. Sumikip ang dibdib ko. Sa loob ng 15 taon, akala ko ang mundo ko ay umiikot lang sa loob ng bahay ni Gabriel. Akala ko ang pamilya ay limitado lang sa asawa at anak. Pero narito ang mga taong hindi ko kadugo. Narito ang komunidad na pinagsilbihan ko, na hindi nakalimot sa kahit anong tsismis na ikinalat ni Gabriel. Salamat. Maraming salamat po, tanging nasabi ko habang pinupunasan ang luha ko. Habang kumakain kami ng pandesal, napansin ko ang isang bata na nakasilip sa bintana. Si Tonton. May dala siyang lumang notebook na napuno na ng drawing. Teacher, ito po, abot niya sa akin. Ang drawing niya ay isang bahay na may malaking puno sa harap. Sabi ni Mama, magpapatayo raw kayo ng eskwelaan. Dito na lang po tayo mag-aral sa ilalim ng puno. Napangiti ako. Isang ngiti na tunay, hindi yung peking ngiting ipinapakita ko kay Gabriel noon. Ang pangarap ko ay hindi lang basta lupa o building. Ang pangarap ko ay ang kinabukasan ng mga batang ito. At hindi ko hahayaang nakawin yun ng kahit sinong abogado. Nang makaalis sila, kinuha ko ang lumang attendance book ko. Sa likod nito, sinimulan kong ilista ang lahat ng petsa. Ang petsa kung kailan pinapirma sa akin ni Carmela ang mga papeles, ang mga pagkakataong narinig ko siyang tumatawag kay Gabriel, at ang mga beses na binanggit ni Gabriel ang tungkol sa mga offshore accounts. Maya-maya, may dumating na mensahe sa cellphone ko. Isang unknown number. Lorna, bumalik ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi mo kaya ang laban na to. Si Nico, hinahanap ka na. Kung mahal mo pa ang anak mo, alam mo na ang dapat mong gawin. Si Gabriel. Ang mensaheng ito ay hindi na lang basta pambubuli. Ito ay banta. Tumiin ako sa bintana. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat, nagbibigay ng liwanag sa lumang paaralan. Kinuha ko ang ballpen at sinulatan ang folder ng kaso ni Maya. Hindi ako takot, Gabriel. Sa mga sandaling iyon, alam ko na kung ano ang unang gagawin ko. Hindi ako lalaban sa kalsada. Lalaban ako sa loob ng sarili niyang teritoryo, ang batas. Dala ang listahan ng mga petsa at detalye, nagtungo kami ni Maya sa Registry of Deeds sa lungsod. Dahil ang lupain ng pamilya ko ay ancestral land na napunta pa sa lolo ko, ang mga record dito ay hindi pa fully digitized. Kadalasan ay nasa microfilm o kaya ay nasa mga lumang filing cabinet pa. Ma'am, kailangan natin hanapin ang original title bago pa man ito mabago sa pangalan ng kumpanya ni na Gabriel. Paliwanag ni Maya habang nagmamadali kaming naglalakad sa hallway ng gusali. Nakasuot ako ng salamin at sombrero para hindi ako mapansin ng mga tauhan ni Gabriel kung sakaling may nakadeploy sila rito. Kinabahan ako nang makita ko ang logo ng law firm ni Gabriel sa isang sasakyang nakaparada sa labas. Nandito sila. Maya, nandito ang mga tauhan niya. Bulong ko. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Iba ang pinunta natin dito. Magpanggap tayong mga researcher mula sa university. Sagot ni Maya nang may tiwala sa sarili. Sa loob ng archive, napakainit at maalikabok. Ang amoy ng papel ay nagbabalik sa akin sa mga alaala ng aking ama. Si Papa ang nagturo sa akin na ang lupa ay hindi lang basta pag-aari. Ito ay legacy. Habang naghuhukay si Maya sa mga lumang folder, ako naman ay nagbabasa ng mga microfilm. Nakatutok ako sa record ng taong 1995 nang mapansin ko ang isang annotation sa gilid ng Transfer Certificate of Title. May mga salitang gawa sa typewriter na tinakpan ng correction fluid, pero dahil sa ilaw ng microfilm reader, nababasa ko ang bakas ng mga letra. Maya, tingnan mo ito, tawag ko. Lumapit si Maya at maingat na kinuha ang dokumento. Gumamit siya ng magnifying glass. Ma'am? May nakasulat na, subject to the provisions of the Testamentary Trust for CS. CS? Tanong ko. Maya's eyes widened. Carmela Santiago. Ma'am, ibig sabihin may nakalaang parte ng lupa na ito para sa kanya base sa habilin ng lolo nyo o ng tatay nyo. Hindi lang ito basta lupa nyo.
May legal claim si Carmela, pero mukhang silubukan ni Gabriel at ng nanay ni Carmela na burahin ang clause na ito para makuha ang buong lupa. Nanlamig ako. Ibig sabihin, ang matinding galit ni Carmela ay may basehan pala. Pero hindi ko inaasahan na si Gabriel ang mismong nagtago nito sa akin. Ginawa niya akong instrumento para linisin ang titulo ng lupa para maging clean title na pwedeng ibenta ng walang aberya. Sa kabilang banda naman ng lungsod sa opisina ni Gabriel, nagaganap ang isang matinding diskusyon. Bakit hindi pa pumipirma si Lorna sa annulment papers? Pulyaw ni Gabriel. Hawak niya ang baso ng whiskey. Ang mga mata ay pula sa galit. Sir, hindi na siya natagpuan sa tinutuluyan niya, sagot ng isang tauhan. Pero may nakita po kaming impormasyon na nagpunta siya at ang kasama niyang abogado sa Registry of Deeds kaninang umaga. Nanlaki ang mata ni Gabriel. Mabilis niyang tinawagan si Carmela. Carmela, maghanda ka. Alam na ni Lorna ang tungkol sa clause ng CS. Kailangang mapunta sa atin ang original files bago pa nila makuha ang kopya. Paano? Nandun si Lorna sa archive. Sagot ni Carmela sa kabilang linya. Hindi ko alam kung paano pero sisiguraduhin kong hindi siya makakalabas ng gusaling yon nang may dalang ebidensya. Matigas na sagot ni Gabriel. Pamalik sa archive, hindi namin alam na may nakamasid na sa amin. Nang makita namin ang original copy ng di tuloy na kasunduan, naramdaman ko ang kaba. Ma'am, kailangan nating kumuha ng certified true copy nito, ani Maya. Habang naghihintay kami sa counter, may isang lalaking nakasuit ang lumapit sa amin. Hindi siya taga-archive. Ma'am, bawal po ang mga hindi otorisadong tao rito. Paki-surrender po ang hawak ninyong folder. Tumingin ako sa paligid. Ang mga pinto ay nagsisimula ng isara ng mga security guard. Napagtanto ko, hindi lang sila naghahanap ng folder. Gusto nilang kaming dalawa ni Maya ay mawala sa loob ng archive na ito. Maya, tumakbo tayo. Bulong ko. Bago pa man makalapit ang lalaki, hinablot ko ang folder at tumakbo kami patungo sa fire exit. Ang boses ni Gabriel ay rinig ko na mula sa malayo, sumisigaw ng utos sa mga gwardiya. Huwag silang hayaang makalabas! Sa pagtakbo namin sa madidilim na pasilyo, alam ko na, hindi na lang ito laban sa ari-arian. Ito ay laban na para sa buhay namin. Dito, Ma'am Lorna, hila sa akin ni Maya patungo sa isang maliit na service elevator na ginagamit ng mga janitor. Pumasok kami at mabilis na pinindot ang basement button. Rinig namin ang malakas na kalabog sa pintuan ng fire exit sa itaas. Nang bumukas ang elevator sa basement, hindi kami tumigil. Sumakay kami sa isang lumang van na narentahan ni Maya at bago pa man makalapit ang mga gwardiyang ipinadala ni Gabriel, mabilis na nakalayo ang sasakyan. Nang makalayo na kami at matiyak na walang sumusunod, huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang folder na hawak ko. Bukod sa certified true copy ng titulo, may natagpuan din kaming isa pang dokumento na nakasingit sa ilalim ng microfilm file. Isang sulat mula sa aking ama na nakapangalan kay Carmela. Binasa ko ito ng malakas. Sa aking anak na si Carmela, alam kong hindi mo ako mapapatawad sa pagtatago ko sa iyo, pero ang pondong inilaan ko sa trust fund mo ay sapat na para sa pag-aaral at negosyo mo. Sana, sa oras na mabasa mo ito, mahanap mo ang kapayapaan sa iyong puso. Napatigil ako. Maya, tingnan mo ang petsa. Isinulat ito ni Papa, 10 taon na ang nakakaraan. Bakit hindi ito natanggap ni Carmela? Sinuri ni Maya ang mga dokumento. Ma'am, may receiving stamp ito mula sa opisina ng ina ni Carmela. Ibig sabihin natanggap ito ng nanay niya. Pero mukhang itinago niya ang sulat at ang impormasyon tungkol sa trust fund para palakihin si Carmela na puno ng galit sa inyong pamilya. Isang malupit na katotohanan ang bumungad sa akin. Si Carmela ay isang biktima rin ng sarili niyang ina. Ang galit niya sa akin, ang pagtataksil niya sa pagkakaibigan namin, at ang desperasyon niyang makuha ang lupang ito, lahat ay bunga ng kasinungalingan.
Hindi na ako nag-atubili. Nagpasya akong harapin si Carmela sa opisina niya sa bangko. Kailangan niyang malaman ng totoo. Pagdating ko sa bangko, hindi na ako nagpakilala. Dire-diretso akong pumasok sa opisina niya. Nakaupo siya roon, nag-aayos ng mga dokumentong may kinalaman sa resort project. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Lorna? Anong ginagawa mo rito? Security! Sigaw niya. Huwag kang tumawag ng security, Carmela. Mahinahon pero mariin kong sabi. Inilapag ko ang sulat ng aking ama sa mesa niya. Basahin mo. At pagkatapos mong basahin, tanungin mo ang sarili mo kung bakit ang taong tinuring mong nanay ay ninakaw ang kinabukasan mo at ginamit ka lang na instrumento para gumanti sa maling tao. Kinuha ni Carmela ang sulat, nanginginig ang mga kamay. Habang binabasa niya ito, ang mukha niyang matapang at mapagmataas ay unti-unting nanghina. Ang mga mata niya ay napuno ng luha. Hindi to totoo, bulong niya. Sabi ni Mama, itinaboy tayo ng tatay mo. Sabi niya, wala tayong natanggap na kahit ano. Ginawa kanyang sandata, Carmela, sabi ko. Ginamit ka ni Gabriel dahil alam niyang puno ka ng pot. Pero tingnan mo, sa oras na makuha niya ang lupa, sa tingin mo ba isasama ka niya? O itatapon ka rin niya gaya ng pagtapon niya sa akin? Natigilan si Carmela. Ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon, bumukas ang pinto. Si Gabriel hinihingal na tila galing sa isang mahabang pagtakbo. Carmela, huwag kang makinig sa kanya, sigaw ni Gabriel. Isa lang siyang baliw na sinisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumingin ako kay Gabriel, ang taong minahal ko ng 15 taon. Gabriel, tapos na ang palabas mo. May kopya na ako ng titulo at may ebidensya na kami ng fraud na ginawa mo sa trust fund. Nagbago ang ekspresyon ni Gabriel. Nawala ang pagiging concerned husband. Ang mukha niya ay naging kasing lamig ng yelo. Fraud. Luna, sa mundo ng batas, ang ebidensya ay hindi lang nakasulat sa papel. Ito ay nasa paghawak ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Carmela. Carmela, kung hindi ka pipirma sa huling dokumento ngayon, sisiguraduhin kong pati ikaw ay madadamay sa kasong estafa. Nakita ko ang pagkabigla ni Carmela. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na kulay ng taong pinagkakatiwalaan niya. Gabriel? Tanong ni Carmela. Tila nagising mula sa isang mahabang panaginip. Ginagamit mo rin ba ako? Ginagamit? Numisi si Gabriel. Wala tayong pinagkaiba sa isa't isa, Carmela. Pareho tayong desperado. Pero mas matalino ako sa'yo. Sa sandaling iyon, alam kong gumuho na ang alyansa nila. Ang susunod na hakbang ay hindi na lang basta pagbawi sa lupa. Ito ay ang tuluyang pagbaklas sa pundasyon ng kasinungalingan ni Gabriel. Ang tensyon sa loob ng opisina ni Carmela ay tila nakakasakal. Ang bawat patak ng aircon ay parang minutong nagbibilang bago ang pagsabog. Si Carmela, na dati matapang at puno ng kumpiyansa, ngayon ay nakatayo na parang isang basang sisiw habang nakatingin kay Gabriel. Gabriel, totoo ba ang sinasabi ni Lorna? Mahinang tanong ni Carmela. Nagagamitin mo lang ako para sa lupa at pagkatapos ay itatapon mo na rin? Tumawa si Gabriel ng sarkastiko. Inayos niya ang kanyang kurbata at lumapit kay Carmela. Ang kanyang boses ay naging malambot pero puno ng lason. Carmela, my dear, ang business ay business. Ang damdamin ay para lamang sa mga taong walang mararating. Lorna, sa tingin mo ba ay maniniwala ang korte sa isang sulat na walang notarization? Ang mga dokumentong pinirmahan mo ay may legal weight. Kahit anong gawin mo, ang lupa ay mapupunta na sa kumpanya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ikaw, Lorna, hindi mo matatalo ang isang abogado sa sarili mong teritoryo. Humanda ka dahil bukas ipapabaklas ko na ang bawat pako ng nursery school na pinapangarap mo. Umalis si Gabriel nang walang lingon-lingon. Iniwan niya kaming dalawa ni Carmela sa loob ng opisina. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng mabigat na paghinga ni Carmela. Bakit mo ginagawa ito, Lorna? Tanong ni Carmela.
Humihikbi na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Dahil kahit kailan, hindi kita itinuring na kalaban, Carmela. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Itinuring kitang kapatid. Kaya ang masakit sa akin, hindi ang pagkawala ng lupa, kundi ang pagkawala ng tiwala ko sa'yo. Inabot ko sa kanya ang isa pang dokumento na hawak ni Maya. Ito ang kopya ng mga bank transfers ni Gabriel nitong mga nakaraang buwan. Tingnan mo ang mga beneficiary. Hindi pangalan ng kumpanya ninyo ang nakalagay. Ito ay account sa ibang bansa, sa pangalan lang ni Gabriel. Nanlaki ang mga mata ni Carmela nang makita ang mga figures. Milyon-milyong piso ang nailabas na mula sa account ng kumpanya na akala niya ay investment para sa resort. Nilulustay niya ang pera ng kumpanya. Gulat na tanong ni Carmela. Ginagamit niya ang kredito ng bangko ko para sa sarili niyang bulsa? Ginagamit niya tayong dalawa, Carmela. Ako para sa titulo ng lupa at ikaw para sa pagpupundo ng krimen niya. Kapag pumutok ang balitang ito sa bangko, sino sa tingin mo ang unang kakasuhan ng estafa? Ang pangalan mo ang nakapirma sa lahat ng transaksyon, hindi sa kanya. Tila, isang kidlat na tumama sa kanya ang katotohanan. Ang pagiging matalino ni Gabriel ay nakatutok pala sa paggamit sa amin para maging kalasag niya. Ano ang gusto mong gawin ko? Tanong niya. Ang boses ay naging desperado. Gusto kong bawiin ang lupa, matigas kong sabi. At gusto kong malaman ni Nico ang totoo. Hindi tungkol sa lupa, kundi tungkol sa pagkatao ng ama niya. Si Nico ang pinakamahalagang parte ng buhay ko. At hindi ko hahayaang maging kriminal siya dahil sa kagustuhan ni Gabriel. Hindi sumagot si Carmela, pero nakita ko ang pagbabago sa kanyang desisyon. Hindi na siya ang babaeng gustong gumante. Siya na ang babaeng gustong mabuhay at makaligtas. Paglabas ko ng bangko, nakaramdam ako ng kakaibang gaan. Alam ko na ngayon ang kahinaan ni Gabriel, ang kanyang greed, kasakiman. Hindi siya susuko ng basta-basta, pero sa oras na magsimulang magduda ang mga taong nakapaligid sa kanya, magsisimula na rin ang pagguho ng kanyang imperyo. Sa pag-uwi ko sa staff house, nakita ko ang isang figura na nakatayo sa tapat ng pintuan ko. Si Nico, nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Ma, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. May mga dokumento akong nakita sa laptop ni Papa. Totoo bang may balak siyang umalis? Napatigil ako. Ito na ang pagkakataong mabawi ang anak ko. Dahan-dahang humarap si Nico sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang at paninindigan para sa kanyang ama, ngayon ay mugto at balisa. Hawak niya ang isang tablet kung saan nakabukas ang isang draft email na nakita niya sa laptop ni Gabriel. Ma, nakita ko ang mga resibo ng paglipat ng pondo sa account sa Cayman Islands. Bakit sinabi ni Papa na para sa resort project ang pera pero bakit sa sarili niyang account pumapasok? Hindi agad ako sumagot. Dinala ko siya sa loob ng maliit na staff house. Inabutan ko siya ng tubig pero hindi niya ito ininom. Ang kamay niya ay nanginginig. Nico, anak, ang tatay mo ay hindi lang basta naghahanap ng pagbabago sa buhay. Siya ay nagtatayo ng sarili niyang exit plan. Malumanay kong sabi. Exit plan? Tanong niya. Ano ang ibig kong sabihin? Kapag natapos na ang pagbebenta ng lupa, kapag napirmahan na ang lahat ng kontrata, iiwan niya ang lahat, ang kumpanya, ang utang, at pati na rin ikaw at si Carmela. Hahayaan niyang kayo ang harapin ng demanda kapag nabulgar ang pandaraya sa bangko. Hindi makapaniwala si Nico. Hindi magagawa ni Papa yan sa akin. Ako ang anak niya. Ako ang tagapagmana niya. Sa tingin mo ba ay pamilya ang turing niya sa atin? Tanong ko. Nico, tignan mo ang ginawa niya sa akin. Ikinulong niya ako. Dinemanda niya ako. Sa tingin mo ba ay may pinagkaiba ka sa akin kapag naging abala na ang sitwasyon? Katahimikan ang bumalot sa kwarto.
Ang bawat segundo ay tila isang pagtuklap sa mga kasinungalingang itinanim ni Gabriel sa isip ng anak ko. Ma, kailangan kong makasiguro, sabi ni Nico. May mga files pa ako sa laptop niya na hindi ko pa nabubuksan dahil nangangailangan ng password na hindi niya ibinibigay. Pero nakita ko ang folder na may pangalan ko. Nandoon ang mga pirmadong dokumento na ginawa niya. Ma, nakapirma ang pangalan ko sa mga financial statements na peke. Nanlamig ako. Nico, kapag pumirma ka sa mga dokumento niyan, ikaw ang lalabas na mastermind kapag nagkaroon ng audit. Kaya pala niya ako pilit na pinag-aaral ng mga dokumentong yun. Bulong ni Nico. Tila ba unti-unting nagliliwanag ang lahat sa kanya. Gusto niya akong gawing scapegoat. Sa sandaling yon, ang galit ni Nico ay hindi na para sa akin, kundi para sa kanyang ama. Ang matinding pagkadismaya ng isang anak na ginamit lamang bilang pananggalang ng isang sakim na magulang. Ano ang gagawin ko, ma? Tanong niya. Ang boses ay puno ng takot. Gawin mo ang trabaho ng isang tunay na abogado, Nico. Sagot ko. Huwag mong sirain ang mga files. I-copy mo lahat ng ebidensya. Huwag mong ipapahalata na alam mo ang totoo. Manatili ka sa tabi niya, magkunwai kang sumusunod hanggang sa makuha natin ang lahat ng kailangan para mapatunayan ang krimen niya. Pero ma, mapanganib ito, sabi ni Nico. Mas mapanganib kung hahayaan nating masira ang buhay mo dahil sa maling desisyon ng ibang tao, sagot ko. Umalis si Nico na may bitbit na bigat sa kanyang balikat. Pero bago siya lumabas, niyakap niya ako ng mahigpit. Patawad, ma. Ang dami kong maling inisip tungkol sa inyo. Paglabas ni Nico, nagmamadali siyang sumakay sa kotse, pero hindi niya napansin na mula sa madilim na bahagi ng parking lot, may isang itim na sasakyan na nakabantay sa kanya. Si Gabriel. Nakita ko mula sa bintana ang pagandar ng sasakyan ni Gabriel, sumusunod sa direksyon ni Nico. Kinabahan ako. Kung alam ni Gabriel na nagdududa na ang anak niya, ano ang kaya niyang gawin? Hindi ako maaaring maupo lang. Tinawagan ko si Maya. Maya, kailangan nating bilisan. Ang susunod na hakbang ni Gabriel ay hindi na lang legal, nagiging mapanganib na siya. Habang papalubog ang araw, alam kong ang fiesta ng barangay ay ilang araw na lang. Doon gaganapin ang final demolition na binalak ni Gabriel. Kailangan naming maging handa bago pa man dumating ang araw na iyon. Ang araw ng piyesta sa aming barangay ay karaniwang puno ng musika, sayawan at masarap na pagkain. Pero ngayong taon, ang hangin ay mabigat, puno ng kaba. Ang aming munting paaralan ay pinalibutan ng mga streamer na nagsasabing, "Lupang-lupa aming pamana." Maaga pa lang, dumagsa na ang mga tao. Hindi lang mga magulang, kundi pati ang mga kapitbahay mula sa kabilang barangay ay nakikiisa sa amin. Pero kasabay ng pagtunog ng kampana ng simbahan, ang katahimikan ay nabasag ng ugong ng makina. Dalawang malalaking bulldozer ang humaharurot patungo sa aming direksyon. Sa harap ng convoy ay ang itim na SUV ni Gabriel, kasunod ang ilang lalaki na kauniporme ng mga gwardya. "Luna!" Tawag ni Maya, hawak ang megaphone. "Nasa labas na sila! Handa na ang mga tao?" "Handa na," sagot ko habang nakatayo sa harap ng gate ng paaralan. Hindi ako nag-iisa. Ang mga nanay, ang mga guro, at ang mga residente ay nakahilera, magkakadugtong ang mga braso. Bumaba si Gabriel sa sasakyan. Nakasuot siya ng salamin, mukhang kampante. Kasunod niya ang isang sheriff na may dalang writ of demolition. "Lorna, umalis kayo riyan," sigaw ni Gabriel. "Ito ay legal na proseso. Ang lupang ito ay nakatakdang gibain para sa development project. Huwag kayong maging hadlang sa progreso." "Progreso?" Hamon ko. Lumapit ako sa gate. Hindi inalintana ang mga gwardyang nakapalibot. "Progreso para kanino, Gabriel? Para sa bulsa mo? O para sa pamilyang sinira mo?" "Wala akong pakialam sa sinasabi mo," bulyaw niya. "Sheriff, ituloy ang demolition." "Sandali!" Isang boses ang pumigil sa sheriff.
Si Nico. Lumabas siya mula sa sasakyan ni Gabriel. Ang kanyang muka ay pilit na pinapanatiling poker face, pero ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ay nakakuyom. Nico, bumalik ka sa sasakyan! Utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi, Papa. Sagot ni Nico ng malakas. Sapat para marinig ng mga tao. Bilang isang abogadong nag-aral ng batas, alam ko ang proseso. Ang right na hawak nyo ay based sa deed of assignment na may nakabinbing kaso sa korte dahil sa disputed hereditary claim. Habang may kaso, status quo ang dapat. Nanglaki ang mata ni Gabriel. Nico, hindi mo alam ang sinasabi mo. Umalis ka sa harap ko. Alam ko, Papa. Patuloy ni Nico. Lumapit siya sa sheriff at nagpakita ng isang court order na kinuha niya mula sa laptop ni Gabriel at ipina-authenticate kay Maya. Ito ay stay of execution mula sa Regional Trial Court. Napirmahan ito kagabi lang. Ang goong paligid ay naghiyawan. Ang mga gwardya ay nag-alangan. Si Gabriel ay namutla. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas tumo sa pagiging halimaw. Niloko mo ako, Nico. Sigaw ni Gabriel at sa harap ng maraming tao, sinubukan niyang sugurin ang anak niya. Ipinahiya mo ako. Pero bago pa man siya makalapit, hinarangan siya ng mga residente. Ang fiesta ay hindi naging lugar ng saya, kundi naging entablado ng pagbagsak ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Carmela na nasa gilid lang nanonood. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakikita ang pagiging desperado ng lalaking dati niyang sinasaba. Gabriel! Sigaw ko sa kanya. Tapos na ang laro! Ang lahat ng ebidensya ng pandaraya mo ay hawak na ng mga autoridad. Hindi lang lupa ang mawawala sa'yo. Mawawala pati ang dignidad at kalayaan mo. Tumalikod si Gabriel. Sinubukang bumalik sa kanyang sasakyan. Pero hinarangan siya ng mga pulis na tinawagan ni Maya. Wala na siyang kawala. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis, tumingin siya sa akin. Hindi na may kasuklam-suklam, kundi may takot. Niyakap ko si Nico ng mahigpit. Ginawa mo ang tama, anak. Pero alam ko, hindi pa ito ang katapusan. Ang korte ang magpapasya sa lahat. At sa susunod na mga araw, ang lahat ng kasinungalingan ay mabubunyag na sa harap ng hustisya. Ang mga sumunod na araw matapos ang piyesta ay tila isang malakas na bagyo. Si Gabriel ay nasa kustodya na ng mga autoridad habang hinihintay ang pag-usad ng kaso. Pero hindi kami mapakali. Alam naming hindi basta-basta susuko ang isang taong kasing talino at kasing sakim niya. Sa loob ng staff house, nakatutok si Nico sa laptop ng kanyang ama habang sinusuri ang mga encrypted files na nakuha niya. Ma, kailangan nating mahanap ang master file. Sabi ng mga email, may nakatago ritong final ledger ng lahat ng pera na nilabas niya sa kumpanya ni Carmela at sa trust fund ng mga lolo natin. Anak, mag-ingat ka, paalala ko habang naghahanda ng kape para sa kanya. Baka may trap ang file na yan. Nahanap ko na, Ma! Pulalas ni Nico. Binuksan niya ang file na pinamagatang travel itinerary. Hindi lang pala yon itinerary ng biyahe. Yon ay isang detalyadong plano ng pagtakas. Sa loob ng file, may kopya ng 3 one-way ticket patungong Amerika. Pero ang nakapangalan ay si Gabriel Salcedo at 2 pekeng pagkakakilanlan. Walang pangalan ni Carmela, walang pangalan ni Nico. Ma, tingnan mo ito. Panginginig ang boses ni Nico. Ang shipping documents. May ipinadala siyang container van sa ibang bansa nung 1 linggo. Iyon pala ang lahat ng mahahalagang dokumento at cash na ninakaw niya. Ibig sabihin, hindi niya tayo balak isama? Hindi man lang si Carmela? Tanong ko. Si Carmela ay ginawa niyang fall guy. Lahat ng pirma ni Carmela sa mga illegal na transaksyon ay nakahanda para siya ang makulong kapag na-audit ang bangko. At ako? Ako naman ang fallback niya kapag kailangan niya ng taong sisisihin sa korte. Sagot ni Nico habang unti-unting pumapatak ang luha. Itinuring ko siyang bayane, Ma.
Pero para sa kanya, isa lang akong gamit na itatapon kapag luma na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko. Ang pagkilala niya sa katotohanan ang pinakamabigat na bahagi ng kanyang paglaki. Nico, ito ang gagamitin natin para ilantad siya sa harap ng hukom. Ang mga tiket na ito ang magpapatunay na may intent to flee siya, sabi ko. Maya-maya, biglang tumunog ang telpono ni Nico. Si Carmela. Nico! Garalgal ang boses nito. Nasa labas ako ng presinto. Pinuntahan ko si Gabriel. Sinabi ko sa kanya na alam ko na ang tungkol sa mga tiket. Pinagtawanan lang niya ako. Sinabi niya na wala akong laban dahil ako ang nakapirma sa lahat. Pero may ibinigay siya sa akin bago ako paalisin. Sabi niya kung gusto mong mabuhay, ibigay mo ito kay Lorna. Ano yun? Tanong ko. Isang flash drive. Sabi niya nandito ang lahat ng password sa mga offshore accounts niya. Pero kailangan nating makuha ang mga file na yan bago niya ma-delete remotely mula sa loob ng kulungan. Napagtanto ko agad ang panganib. Carmela, baka patibong yan. Wala na akong ibang paraan, Lorna. Iyak ni Carmela. Kung hindi natin mabubuksan ang mga account na yan, ako ang makukulong habang buhay. Ibibigay ko ito sa inyo sa tapat ng opisina ni Maya sa loob ng 1 oras. Kinabahan ako. Nico, huwag kang sasama. Ako na ang pupunta. Hindi, ma. Delikado. Pagkontra ni Nico. Kung patibong man ito, kailangan nating maging handa. Gagamit tayo ng security at ipapamonitor natin ang paligid. 1 oras ang lumipas. Sa tapat ng opisina ni Maya, nakita namin si Carmela. Mukha siyang matagal na hindi nakatulog. Magulo ang buhok at nanginginig ang mga kamay. Pero sa bawat anino sa paligid, may kung anong nakakatakot. Lorna, ito. Abot niya sa flash drive. Sa sandaling mahawakan ko ang flash drive, may humarurot na itim na sasakyan sa malayo. Isang malakas na bang ang narinig namin, hindi putok ng baril, kundi ang pag-crash ng sasakyan ni Carmela sa isang poste. Carmela! Sigaw ko. Mula sa malayo, nakita ko ang isang lalaking tumatakbo palayo, isa sa mga bodyguard ni Gabriel na nakalaya pa pala. Ang flash drive ay hawak ko pa, pero ang presyo ng katotohanan ay tila nagiging mas mahal sa bawat minuto. Ma, kailangan nating buksan ito ngayon din. Sabi ni Nico habang tinutulungan si Carmela na makalabas sa wasak na sasakyan. Ito na ang huling piyesa ng puzzle. Alam ko na sa oras na buksan namin ang drive na ito, wala nang balikan. Ang buhay ni Gabriel ay magtatapos at ang hustisya ay sa wakas ay makakamtan. Ang araw ng huling paglilitis ay puno ng tensyon. Ang silid hukuman ay siksik sa mga tao, mga mamamahayag, mga kapitbahay mula sa barangay at mga opisyal ng bangko. Nakaupo ako sa tabi ni Maya habang si Nico ay nasa likuran, handang tumayo bilang pangunahing saksi. Si Gabriel, na nakasuot ng simpleng damit bilanggo, ay nanatiling mapagmataas. Nang tumingin siya sa akin, ngumisi pa rin siya ng bahagya. Tila ba sigurado siya na walang sapat na ebidensya para idiin siya. Your Honor, panimula ng abogado ni Gabriel. Ang lahat ng akusasyon laban sa aking kliyente ay based sa emosyon at sismis. Walang direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa mga illegal na transaksyon. Tumayo si Maya. Your Honor, ang depensa ay nagsasabing walang ebidensya, pero narito po ang mga dokumentong nakalap namin mula sa personal na laptop ni Mr. Salcedo at ang nilalaman ng flash drive na naglalaman ng lahat ng transaksyon sa mga offshore accounts niya. Ipinasa ni Maya ang mga printout at ang forensic report ng mga file. Ang mukha ni Gabriel ay unti-unting namutla. Hindi niya inakala na mabubuksan namin ang encrypted drive na ibinigay ni Carmela. At para patunayan ang intent to flee, dagdag ni Maya, narito ang mga flight bookings na nakapangalan sa kanya at sa kanyang mga alias. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng korte. Ang hukom ay tumingin ng masama kay Gabriel. Mr. Salcedo, may paliwanag ka ba rito? Hindi sumagot si Gabriel. Tumingin siya kay Nico, pilit na hinihingi ang tulong nito sa pamamagitan ng mga mata.
Ngunit tumayo si Nico. Lumakad siya patungo sa binubuno ng saksi. Your Honor, simula ni Nico, ang boses ay matatag. Bilang anak ng akusado, masakit para sa akin ang gawin ito. Ngunit ang batas ay hindi pinipili kung sino ang dapat managot. Nagsimima lang magkwento si Nico tungkol sa mga dokumentong ipinapirma sa kanya, tungkol sa mga utos ng kanyang ama na dayain ng audit, at tungkol sa plano nitong iwanan ng lahat habang nakabaon ng pamilya sa utang. Habang nagsasalita si Nico, nakita ko ang pagbagsak ng buong mundo ni Gabriel. Wala na ang maskara ng isang magaling na abogado. Ang nakaupo sa harap ko ay isa na lamang duwag na kriminal. Patawarin mo ako, Ma. Bulong ni Nico sa akin nang bumaba siya sa binubuno. Ginawa ko ang dapat. Ginawa mo ang tama, sagot ko habang hinahawakan ang kamay niya. I declare the defendant, Gabriel Salcedo, guilty of estafa and financial fraud. Deklarasyon ng hukom matapos ang masusing pagrepaso sa mga ebidensya. Ang matinis na tunog ng martilyo ng hukom ay ang pinakamagandang musika na narinig ko. Si Gabriel ay hindi nakakibo. Nang ikakabit na ang posas sa kanyang mga kamay, tumingin siya sa akin. Wala nang yabang, wala nang pot. Ang nakita ko ay ang refleksyon ng isang taong nawala ang lahat dahil sa sarili niyang kasakiman. Habang inilalabas siya ng mga pulis, sinubukan niya magsalita. Lorna, tulungan mo ako. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang galit, walang lungkot. Gabriel, ang batas ang humatol sa'yo, hindi ako. At wala na tayong dapat pag-usapan. Lumabas ako ng korte, dala ang hanging sariwa. Si Carmela ay naghihintay sa labas, basang-basa ang muka sa luha. Hindi kami nadyakapan, hindi kami nag-usap ng matagal. Nag-abot lang ako ng isang sobre. Ang mga papeles para sa kanyang legal defense na babayaran ko mula sa trust fund na itinago ng ina niya. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Carmela, sabi ko. Ginagawa ko ito para matapos na ang lahat. Huwag mo na kaming guguluhin. Tumangulang siya at naglakad palayo, isang babaeng kailangang buuin ang sarili mula sa simula. Sa wakas, tapos na. Ang lupa ay akin na, pero higit sa lahat, ang buhay namin ni Nico ay sa amin na rin. Natahimik ang buong paligid matapos ang hatol ng korte. Sa labas ng bulwagan ng katarungan, unti-unting napawi ang kumpol ng mga tao. Naiwan ang sariwang hangin ng hapon na tila naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Nakatayo ako sa tapat ng hagdanan ng munisipyo. Hawak ang desisyon ng hukom na nagpatunay na ang lupang pamana ni Papa ay ganap ng sa akin. Walang utang, walang kasinungalingan, walang panganib ng demolisyon. Lumapit sa akin si Nico. Ang kanyang muka ay hindi na tulad ng dati na laging balisa at tila naghahanap ng pagkilala sa ibang tao. Ngayon, payapa na ang kanyang mga mata. Ma, tawag niya sa akin. Nakausap ko na po si Maya. Lahat ng assets ni Papa na nakuha sa panloloko ay ipi-freeze ng gobyerno. Pero ang bahay natin, ang lumang bahay natin, hindi iyon kasama sa mga nakuha dahil nakapangalan yan sa inyo bago pa kayo ikasal. Tumingin ako sa kanya, dahan-dahang hinawakan ang kanyang muka. Nico, ang bahay na iyon ay may masyadong maraming masakit na alaala. Ibebenta natin ito. Ibebenta? Gulat na tanong niya. Oo anak, ibebenta natin ito para mabayaran ang lahat ng utang ng pamilya at ang natitirang bayarin sa ospital ni Carmela pagkatapos ng aksidente niya. At ang matitira, gagamitin natin para simulan ang pagpapatayo ng pangarap nating eskwelahan. Pero saan po tayo titira? Gumiti ako. Doon sa maliit na staff house ng paaralan. Pansamantala lang naman, habang binubuo natin ang bago nating buhay. Mas pipiliin ko pang tumira sa kwartong tumutulo ang bubong kapag umuulan, basta't walang kasinungalingan at walang takot sa bawat paggising natin. Niyakap ako ni Miko ng mahigpit. Salamat, Ma. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Nang hapong iyon, dinalaw ko si Gabriel sa kulungan bago siya ilipat sa pambansang piitan.
Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin, nakasuot ng orange na uniforme. Mukha siyang matanda, nanghihina, at wala na ang dating talas ng isang tanyag na abogado. Lorna, bulong niya sa speaker, patawarin mo ako. Kausapin mo si Nico. Sabihin mo sa kanya na dalawin ako. Siya lang ang pag-asa ko para mabawasan ang hatol ko. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Walang galit sa puso ko. Tanging habag na lamang para sa isang lalaking nabulag ng sariling kasakiman. Gabriel, si Nico ay malaya na, mahinahon kong sabi. Malaya na siya mula sa iyo at malaya na rin siya mula sa akin. Ang pagbisita sa iyo ay desisyon niya. Hindi ko siya pipilitin o pipigilan. At tungkol sa atin, pinatatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit mo sa bagong buhay na sisimulan ko. Inilapag ko ang receiver ng teleponyo. Tumayo ako at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang katok niya sa salamin. Ngunit patuloy ang paghakbang ko patungo sa labas, kung saan naghihintay ang liwanag ng araw. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng bagong pintura at sariwang kahoy ay humalo sa alat ng hangin mula sa dagat ng Iloilo. Nakatayo ako sa harap ng gate ng Salcedo Community Nursery School. Ang gate ay gawa sa kawayan, pinintahan ng kulay asul at dilaw, at may malaking nakasulat na, "Dito nagsisimula ang pangarap." Ngayon, ang unang araw ng klase. Maririnig ang tawanan at hiyawan ng mga bata na nakasuot ng kanilang mga simpleng uniforme. Ang mga nanay sa barangay ay abala sa paghahanda ng merienda sa gilid ng palaruan, habang ang mga tatay naman ay nag-uusap-usap tungkol sa susunod na proyektong pagtatanim sa paligid ng eskwelahan. "Teacher Lorna!" Sigaw ng maliit na si Tonton habang tumatakbo patungo sa akin. Hawak ang isang sariwang pitas na bulaklak ng gumamila. "Para sa inyo po. Salamat po dahil may magandang eskwelahan na kami." Kinuha ko ang bulaklak at hinalikan siya sa noo. "Salamat, Tonton. Mag-aral ng mabuti, ah?" Sa malapit, nakita ko si Nico. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit na ipinilit sa kanya ng kanyang ama. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt, may bahid ng asul na pintura sa kanyang pisngi, habang tinutulungan ng ilang bata na mag-ayos ng mga lamesa. Nagpasya siyang mag-leave muna sa law school ng 1 taon para tulungan ako sa pangangasiwa ng eskwelahan at para hanapin ang sarili niyang kahulugan hustisya. "Ma!" Lumapit si Nico sa akin. May hawak na 2 baso ng malamig na palamig. "Mukhang magiging masaya ang unang araw natin." "Oo, Nico, sobrang saya," sagot ko habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Mula sa malayo, sa tapat ng kalsada, may isang pamilyar na figura na nakatayo. Si Carmela. Nakasuot siya ng simpleng damit, medyo may pilat pa sa mukha mula sa aksidente. Pero ang kanyang mga mata ay wala na ang dating pait. Ngumiti siya sa akin ng bahagya, tumango bilang paggalang at pagkatapos ay dahan-dahang naglakad palayo. Hindi na kami magiging magkaibigan tulad ng dati. Ngunit may kapayapaan na sa pagitan naming dalawa. At sapat na yon. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay ng bagong liwanag at init sa lupang ito na minsang nadilig ng luha, ngunit na yon ay pinatubo ng pag-asa. Ako si Lorna. Hindi na ako ang probinsya ng titser na dinalas-dalas ng tadhana. Ako ay isang guro, isang ina, at isang babaeng natutong lumaban para sa kanyang danggal. At sa wakas, nahanap ko na ang aking tahanan.